Yan, Kung hindi dami ako nila, oh. magkakamali, nasa 1942 ito. At ang bidyong ito mga katits, ayan na yung mga kahon na buhat-buhat pa nila. Hello YouTube, Bromel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago tayong mga idol na i-react na video. Ito po ay ang pagdiskarga ng mga kahon sa tabi ng dagat. Ito po mga item na po ito ng mga Hapon na binaon dito sa atin sa Pilipinas. Mga gold bars, Buddha, yan. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pa-like na rin ang ating video. At lalo na ikaw ay isang ka-TH. Ayan. Ang video na ito ay galing po ito sa YouTube channel ni Codereader MMS. Ayan. Huwag na natin itong patagalin. Tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. Let's play. Ito na yung mga kahon na hinakot sa tabing dagat. Dinala nila ito mga katits sa kabundukan para itago. Grabe, sa pangpang talaga sila nagbubutas. Pasan talaga ang trabaho nila. Ito talaga ang actual video. Marami talaga sila mga katits. Yun, oh. May Kabayo. baka pa at kabayo ginamit sa pagkarga. Pinasabog na ang tunnel. Karimpas takbuhan. Kaya ano mga hinihintay natin mga katits? Codereader Let's MMS do this. ang pagdiskarga ng mga Hapon sa tabing dagat. Ang pagdiskarga ng mga kahon sa tabing dagat. Magandang araw sa inyong lahat mga katits. Ayun. Isang panibagong kakaibang video na naman ito tungkol sa pagti-treasure hunting. Kaya samahan nyo na ako para madagdagan ang inyong kaalaman. At ngayon, simulan na natin. Kung mapapansin natin ito mga katits, Ang ang dami. grupong ito, marami sila May tangker pa, no? sa tabing dagat kung saan nagdidiskarga sila ng mga kagamitan nila, kagamitang pangdigma. Ganon pa man, hindi na rin magkalayo, nakasama na rito ang mga items Ito ang video na ito mga idol. Ito po, actual video po ito talaga. Ay, ang totoong video. na hinahanap natin, hinahanap ng karamihang Ang dami treasure talaga hunter. nila. Ayan, Yung kabayo nasa dagat pa, oh. Pagkakargahan niya ng mga mga item. pati kabayo binababa nila mga katits. Yan, Kung hindi dami ako nila, oh. magkakamali, nasa 1942 ito. At ang bidyong ito mga katits, ayan na yung mga kahon na buhat-buhat pa nila galing Ang doon mga sa ginto barge na ito. or barko. Ito na yung binuhat. Ito na yung mga ginto na itatago na nasa lugar na yan. Kung hindi ako magkakamali, 1942 ito mga katits. 1942. At hindi na rin ito magkalayo. Swerte ito kung saan ito banda na lugar ito. Pagkaano ko dito ay parang sa ano ito, sa Bataan. Sa kwento ng lolo ko, kung saan nahuli sila ng mga Japanese Imperial Army at dinala sa tabing dagat. Mamaya ipaliwanag ko sa inyo mga katits. Ito yung mga lugar na dinaungan nila. Ayan, Luzon Sa area, Luzon. Liti at saka Mindanao. Pagkakaalam ko Liti ito at saka Samar o magkatabi. Ito yung Samar. Ito yung Liti. Meron din sa Liti, meron din sa Samar niyan kasi buong Pilipinas sinakop ng Hapon. Liti. Yan yung mga lugar na dinaungan nila mga katits. At ang bidyong ito, totoo talaga ito mga katits. O di ba? Hila-hila. Ito talagang totoo na video at ito yung truck na to, ito yung kinakargahan ng mga gold. Ito yung ano ba yun? 10x6, 6x6 ba yun? 6x6. Kanila yung mga sasakyan. Pumunta sila dito sa buinas kabundukan kapag at gumawa ng ganito tunnel. yung makita mo sa loob ng tunnel na truck. Mamaya, mapapanood din yung mga katits. Relax lang muna. Yung kabayo. Grabe, marami pala talaga sila noon mga katits. Grabe yung Kaya, pag no? Pag nakita ito ng mga ninuno natin, nako, takbuhan talaga yung mga ninuno natin. Mga Hapon. Naghihiwalay yung kaluluwa sa katawan sa sobrang takot dahil marami ang mga Japanese Imperial Army at may mga baril. Okay, yun na, Ito na yung grabe yung paghakot nila pagkaano nila, papunta sa bundok. Gamit ang Inakyat na nila sa bundok kasi maghanap sila ng lokasyon na magandang pagtaguan ng kanilang mga gold. baka, kabayo, minsan kalabaw. Ito, Ayan na yung iba naglalakad. Pasan-pasan. Ito kabayo naman ang dala.
Ito, Ayan, mano-mano oh. na nila pinapasan mga katits. Siguro makitid ang daan. Ito na yung gumawa sila ng tunnel. Ito yung paborito nilang gawaan ng tunnel. Ito yung mataas na lugar na bundok. Kasi kitang-kita nila Grabe yung baba. paspasan talaga ang May paggawa kalaban. nila mga katits. At hindi lang sila nag-iisa. Ito yung Galing mga nilang isipin ng kasamahan nating mga ka-treasure hunter na pag nag-hukay kayo, 2, 4 lang kayo. Subalit mapapansin natin dito, ganyan sila kagaling. nung ginawa nila ang Ganyan sila kagaling gumawa ng tunnel. Sila yung may gawa ng mga tunnel dito ngayon sa Pilipinas. tunnel na yan at tinago ang mga kamote. Grabe ang paspasan Mga talagang kamote. pagsilsil nila sa bangil mga katits. Yan ang kamote na hindi namumunga. Nakatali pa talaga sila sa lubid para hindi mahulog. Marami ay pinasabugan na lima. Ayun, Takbuhan sila pinasabugan nila yung paripas. tunnel. Pang. Ayun, para mabilis mabutas. Ang ibig sabihin, pag pinasabugan nila yung tunnel, may laman yan sa loob na deposito na tinago nila para yung tunnel ay mahirap hanapin. Kasi nasa ilalim na nabaon na eh. Ganyan talaga ang ginagawa nila noon mga katits. Totoong video ito. May mga line mine ko ng mga katits. Ako sa kabundukan Okay, pala ito na yung talaga. ano ito? Madalas Ito. talaga nasa kabundukan. Ito rin minsan yung nila, yung mga bomba na nilalagay sa nilalagay sa mga deposito, water trap, poison gas, tapos ano pa ba yun? Yung mga bomb trap nga, yung Talaga nila nilalagay tinago yung nila. mga items. Namatay kung saan ganito talaga. Yan, grabe yung Huli sila ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. Siguro dito yung buhat ng isang tao na kahon, ang laman nito yung mga coins kasi medyo magaan lang eh. Simula doon sa barko na dumaong doon sa barangay namin. Grabe, ang dami. Pinahakot sila mga katits ng mga kahon. Hindi talaga magkalayo dito sa bidyong ito. Subalit, bago nila hinakot or binaba ang mga kahon at dinala sa bundok, gumawa muna sila ng tunnel. I-forward natin Okay. sa kabundukan. Ang hirap gawin ng tunnel kasi yan mabato. Pero sa sobrang dami nila ng mga Japanese Imperial Army, siguro sa isang linggo ay malalim na yung butas nila. At pagkatapos nila butasan, pagtago ng item ng mga gold bars, tapos ito naman ay papasabugin nila para hindi makikita. At pinagawa sila ng Basta-basta. kuweba. Hindi rin magkalayo dito sa bidyong ito na Yan naghukay. manumano talaga yung paggawa Ayan, ng maraming tunnel. mga Pilipino na hostage doon mga katits sa lugar namin. At isa na ang lolo ko. Pinapabuta sila ng kuweba, pinagawa sila ng kuweba, kasama rin ang mga ibang hapon. Sila na yung may pakana At ng ang mga ibang kuweba. hapon, hindi din magkalayo mga katits. Kaya Ganito swerte ang ang ginawa lugar na nila ito kung may sa nakadiscover loob man dito ng ng mga treasure hunter. 3 buwan. Nung matapos na nila ginawa ang kuweba, doon na dumaong ang barko doon sa barangay namin at hinakot na nila ang mga kahon. Nila. Tulad dito sa bidyong ito. Balikan natin para maintindihan talaga ninyo mga katits. Ayan. Yan. Nung natapos na nila magawa ang kuweba doon sa bundok, pinapapunta na sila sa tabing dagat at hinakot na ang mga kahon Grabe. at nilagay doon sa ginawa nilang kuweba sa bundok. Ngayon, nung patapos na nila paglagay ang mga items doon sa Yun diba? Pagtapos na nilalagyan ng mga item, ng mga gold bars, ang kuweba naman, ang tunnel, papasabugin na naman nila. cave mga katits, biglang Boom. nagsirin or parang nagbusina ang barko doon sa tabing dagat, hindi magkalayo ng 2 kilometro, kung saan tinago nila ni Lolo kasama ang hapon ang mga items. 2 kilometro, narinig ng mga sundalong hapon na nagbusina na ang barko. Yung pala ang barkong yun mga katits, paparating na pala ang mga tropang Amerikano Okay. sakay sa mga jet fighter. Binumba ang barko ng hapon na yon, kaya lumubog doon sa barangay namin. Ganon pa man, natabunan pa rin nila ni Lolo kasama ang mga sundalong hapon ang cave na nilagyan nila ng kamote Okay. at nabuksan. Kasama pala yung lolo dito kasama ba yung isa pala yung lolo ni Codrader sa mga kasama ng mga hapon na nagbaon nung unang panahon. Ko yun mga katits noong 2018.
Pero medyo malaki-laki talaga ang budget na kakailangan nun. Nakita ko na yung cave or kuweba na ginawa nila ni Lolo. Nakuhanan pa nga namin ng silsil. Okay. Ipakita ko sa inyo mga katits. Ayan yung silsil. At ito yung kuweba. Ayan mga katits. Ganun pa man. Para sa mga ibang kasamahan natin na may ganitong klaseng mga plastada sa lugar, na may kasamang mga history, i-explore ninyo yan mga katits. Ibig pala sabihin, nakakuha pala sila, sila code reader. Baka may nakuha sila doon sa sinasabi niyang kuweba. Dahil hindi talaga mawala ang mga kamote na nilagay sa ilalim. Positive treasure site yan. Okay. Lalo na may live pointer or live witness na nakapagkwento sa inyo, mga kamag-anakan ninyo, bago pa man sila umanaw. Nakasama nila ang mga sundalong Hapones or nakikita nila na naghahakot. Positive treasure site yan mga katits. Grabe. Birahin nyo na. Baka maunahan pa kayo ng iba. Ayan ang masasabi ko. Maganda ito mga katits para madagdagan din ang inyong kalaman or madagdagan ang mga idea. Nang sa ganon, magamit ninyo dyan sa mga area ninyo. Okay. Kaya patuloy tayo Magaling talaga paliwanag si code reader. magpoposta ganitong klaseng mga video para makakuha din kayo ng mga idea. Maganda mga katits ang higit sa lahat, lalo na wala talaga yung ibang kagamitan, yung ibang mga kasama natin, walang Oo. mga kagamitan, nagbabase lang sa sign reading. Huwag ninyong kaligtaan Mas maganda talaga marunong ka magbasa ng mga sign or marker. Tapos may ano ka pa, may gadget, metal detector, locator, na scanner. ang history sa lugar, isa yan sa nagpapatibay na may positive treasure site ang mga area ninyo. Okay. Ayan. Okay, sa pagtatapos dito sa simple Okay, hanggang dito na rin din tayo mga idol. Hanggang dito na rin ang video ni code reader. At maraming salamat po sa inyong panonood.